Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Pasado ng alas 7 ng umaga nang magpaalam ako sa mga security guard ng Victory Liner kung saan ako nagpahinga. Dito yan sa bayan ng Santa Cruz, ang dulong bayan ng Zambales. Mula sa terminal tinuluyan ko, pumadyak ako ng 2 kilometro hanggang sa lumusot ako sa probinsya ng Pangasinan. Ito ang Impanta, ang pinakadulong bayan ng Pangasinan, lusutan sa probinsya ng Zambales. Maliit na bayan lang ito, halos kasinlaki lang siya ng bayan ng Bambantarlac. At dahil nga malapit sa dagat, ang ilan sa mga nakatira dito, karamihan sa kanila ay mangingisda. Napakasimple lang ng pamumuhay ng mga tao rito, tahimik at walang kagulo-gulo. Kinuha ang pangalan ng Pangasinan sa asin, isang uri ng pampalasa tuwing tayo ay magluluto. At dahil nga ang Pangasinan ay napapalibutan ng dagat, marami sa mga tao rito ang pamumuhay ay pag-asin. Yung iba pa nga sa mga taga rito ay may refinery pa ng asinan. Nakilala na rin ang probinsya ng Pangasinan bilang bangus capital ng ating bansa. Marami kasing Pangasinense ang nag-aalaga ng bangus sa kanilang fish pond. Good morning guys, nandito ako ngayon sa bayan ng Impanta, Not Quezon. Dito sa may Pangasinan. And marami dito nag-aalaga ng bangus. Marami rito may fish pond. Tulad dito. Yan. Ngayon tingnan natin sila kuya. Kasalukuyan silang nag-harvest. Timing na timing talaga ang pagdaan ko dyan kasi nung dumaan ako, nag-harvest sila kuya ng mga bangus. Yun nga lang ayaw nila magpakuha sa camera. Kaya ang ginawa ko, bumalik na lang ako sa kalsada para ipagpatuloy ang aking pagpapadyak. Ganun talaga, hindi lahat ng gusto natin pwedeng natin magawa at makuha. Minsan kailangan din natin irespeto ang desisyon ng ating kapwa. Ipagpalagay natin na pumayag sila kuya na kuhanan sila at malaman na kanilang amo. Malamang tanggal sila sa trabaho dahil sa kagagawan ko. Maya-maya pa, hindi ko naramdaman na nasa bayan na pala ako nandasol. Nalaman ko na lang kasi sunod-sunod na ang mga resort dyan. Teka, may gusto lang pala akong kalaruhin. Talampas ang tawag sa isang body of water na kumukonekta sa dagat at inaakala niyong ilog. Talampas yun, hindi ilog. Dahil ang tubig sa ilog ay nanggagaling mismo sa tuktok ng bundok. Minsan dumadaan pa sa mga waterfalls saka babagsak sa mismong ilog. Good morning guys, nandito ako ngayon sa May Dasol, Pangasinan. And kung nakikita niyo yun, ayun o, ayun. Isum nyo na lang sa mga cellphone nyo. Ayun. Ayun, dagat yun. Tapos tulay ito. Yan, tulay ito. Tapos yun. Sabi ng marami, ilog daw yan. Yan, ilog daw yan. Papaliwanag ko lang hindi ilog yan. Ang tawag dyan, talampas. Ang ilog, ang tubig niya nanggagaling sa bundok, bumabagsak mula sa kabundukan, may pinagdadaluyan. Pero kapag ito, steady lang, malapit sa dagat, ang tawag yan ay talampas. At dahil nandito nga ako sa bayan ng Dasol, dito nyo rin makikita ang dekalidad na uri ng asin. At may nadaanin din akong napakalawak na taniman ng mga talong. Mataas sa potassium ang talong, maganda pangontra para sa mga may sakit sa puso. At meron ding itong fiber na mainam naman para sa circulation ng ating digestion. At meron ding itong pilipinil, isang antioxidant na pangontra naman sa mga sakit sa cancer. At kung inaakala nyo na ang talong ay isang uri ng gulay, that's a big no-no. Dahil ang talong ay isang uri ng prutas. Para rin kamatis, akala ko noon na ang kamatis ay gulay. Kalaunan nalaman ko lang na ang kamatis pala ay isang uri ng prutas. At bago ako makalabas ng bayan del Sol, hele-hele mga nagtitinda ng asin ang aking nadaanan. Paglabas ko ng bayan ng Dasol, pumasok naman ako sa bayan ng Burgos. Asfaltado na ahon lusok ang mga kalsada rito, kaya medyo may kahirapan ng konti.
Mahabang kalsada na ahon lusong na kapag umaraw ay wala ka masilungan. Good morning, good afternoon guys. Nandito ako ngayon sa may Burgos. Ito yung kalsada, yan. Papunta to sa Bulinaw, Anda, Buni ba Buhi? Yun, maganon. Pero ang lugar nito, Alaminos. Kaya narapay, tsaka narito. Ito nga pala ang unang pagkakataon papasukin ko ang bayan ng Bani, Agno at Bulinaw. Kasi kapag pupunta ako dito sa Pangasinan, hanggang Alaminos lang ako yung madalas na dayuhin ng mga biker. Nagtataas ang mga puno at magandang kapiligiran ang bumungad sa akin nang pumasok ako sa bayan ng Agno. At pagkatapos na 20 kilometers sa padyakan mula sa bayan ng Burgos, sa wakas, nadarating ko rin ang bayan ng Agno. Ito ang bayan ng Agno, isang boundary na bayan sa probinsya ng Pangasinan. Kung saan ka pumasok dito, doon ka rin mismo lalabas kasi nga dead end siya ng probinsya ng Pangasinan. At ito ang pinuntahan ko rito, ang Malasombrerong Rock Formation sa harap ng dagat. At sa mga gustong pumunta rito, sabihin nyo lang sa mga residente rito kung saan ang lugar na payong, alam na nila yun. Hindi nyo nakakailangan magdala ng tent pag nandito kayo kasi nga sa lapad ng rock formation na yan, pwede kayo sumilong sa ilalim ng mga bato na yan. And wherever you go, always remember this, take nothing but picture, leave nothing but footprint, and kill nothing but time. Huwag tayo maging irresponsableng siklista at turista sa isang lugar na mga pinupuntahan natin. Hanggang sa tuluyan na ako lumabas ng kanilang bayan. Mula sa bayan ng Agno, pumadyak pa ako ng 30 kilometers hanggang sa marating ko na ang bayan ng Alaminos, kung saan ako nagpahinga. At dito nagtatapos ang aking pang-6 na araw na pag-ikot mula Pasig paikot ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa panonood and God bless.